Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, PNP suportado ang pagkakaigwan ng reward para man maparikaas na madakop si Saldico. Mika pinagpunan ng tanggalon ang mga Australian social media users na minor. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal 6.793 trilyon na national budget na ilusot na sa ikaduwang pagbasa duman sa Senado. Sa tuya pa nga pamayukan na barata sa lado nasyonal resulta kan bara eksama iluluwa sa pitsa 7 kan bulan kan Enero sa masudod na taon. Mga LGU pinanginutan ang energy transition sa Pilipinas. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal Bibsinson pangapudan sa Kongreso paiwason asin pakusugo na ana ICI. Supreme Court tinugutan na ana Suljin na irepresentar ang government official kasumpay kan petisyon na pinag-file kan grupo kan kampo ni Duterte. 6.4 milyones pesos nawara sa gobyerno gikan sa abuton sa 700 na DPWH project. DILG chief da inawawaranin paglaom na madadakop giraray si Saldico. Iyan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks
at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Gabus. Ako po si Jonel Cuba. Inuto niya to ana detalyes kana sa tuya mong barata sa kamugtakan kana panahon na nadagdagan pa ang bilang kan mga lugar na ipinagbugtak sa signal numero 1 ninuli kan bagyong Wilma. Basado iyan sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, nagdadanay na Wilma sa kusog kani mantang pasiring ini sa parte kan timog na parte kan nasyon na nailing ang sentro kan bagyo na may 480 kilometros sa sirangan na parte kan Katarma sa northern Samara. May kusugini na duros na 45 kilometros ang kada oras, asin igwanin pa burubugsong duros na 55 kilometros ang kada oras. Ang mga lugar na yaon ang unyan sa signal numero 1 kinakabalian na katay nga Pew B. Corpus Esperanza Placer iyan sa parte mismo kana probinsya kana Masbate kung saan yauna sa signal numero 1 Northern Samar, Eastern Samar, Samar Biliran, Leyte, Southern Leyte, Daan na Bantayan, Midland City o Bugo, Sana Remio, Tabugon, Borbon, Tabuilan, Taburan o Tuburan, Sugod, Katmoon, Asturias, Carmina, Danau City, Balanban, Compostela, Liloan, Consolacion, Cebu City, Mandawi City, Cordoba, Lapu-Lapu City, Toledo City, Asinmana, Anapina, Mungahana, San Fernando City, Asinmana, Ana, Ciudad Canaga, Minglanilla City, Talisaya, Alogisan City, Karkara, Sibugana, Barilia, duman sa parte kana Cebu, Kaymanan, Ana, Bantayan, Asina, Camotes Island, Tabuso, Calatrava, San Negros Occidental, Surigao del Norte, Kaybanan an Island, Dinagat Island, Carrascal, Cantilana, Madrid, Carmina, sa Surigao del Sur, Kitcharao, Jabunga, Santiago, Tubay City, Asina, Cabanbaran, sa Agusan del Norte. Pinaglalauman na Malanpol ana sinambit ng bagyo sa Eastern Visayas o Dinagat Island at siya na pagkabanggiya Disyembre 5 aldaw kanda Biyernes o kundaiman sa agang pagkaaga Disyembre 6 sa aldaw man kanda Domingo o Lunes nin pagkaaga malibot ang bagyo sa Sulu City asin na maagi sa Northern Palawan. Sa satuya pang mga barata o sa satuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal sa satuyang barata sa lado nasyonal anda liderato kana PNP suportado ana pagkakaigwa nin reward tanganing maparkas ana pagdakup kisaldiku suportado ngunyan kan Philippine National Police o PNP ang planong pagpapaluwas nin reward money parmanda sa tulos-tulos na pagkakadakup kidating ako Bicol Party List Representative Saldiku. Basado iyan ki Acting PNP Chief Lieutenant General Usi Melencio Nartatis Jr. padagos an sa indang pakikipag ulay sa manlaylay ng mga ahensya asin Departamento kana Interior and Local Government DILG pati naman sa opisina kan Presidente Parmanda sa pagpapakaray sa pagdakup kiku dagdag pa kaniya na magibong una sindanin formal na rekomendasyon sa reward scheme na nakapokus sinda sa pagdakup kiku anasambit ng reward makakatabang sa lado kan komunidad tanganing maitukdo ang kinakamugtakan ngunyan o tinataguan niku. Sa satuya pang mga barata sa lado nasyonal, maabot man sa 600
o sa 6.793 trilyones na national budget na ilusot na o inaprobaran na sa ikaduhang pagbasa sa Senado. Naaprobaran na kan Senado sa ikaduhang pagbasa ang prosupestong 6.793 trilyones na national budget para sa taon na 2026 matapos ang halabang interpelasyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano asin dagos na naipasara sa ikaduhang pagbasa ang General Appropriation Bill o GAB. Antis pa man mag-alas 6 nin banggi ka nagtalikod na aldaw ka na Webes o ka na sudmang Disyembre 4 target ka na Senado na mailusot ang budget sa ikatulo asin na huring pagbasa sa maabot na pitsa 9 kan bulan kan Disyembre. Pagkatapos kani isasagibo ang bicameral deliberation sa masunod na semana. Magigirumduman nagkaigwanin mga pag-aminda sa ibang parte ka na national budget arog kan pagbawas sa foreign assisted project, pagdagdaga sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund asin pagbalik sa 4-phase program sa National Expenditure Program o NIFA level sa kantidad na 11.17 bilyones pesos. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, anda resulta kanda bara exam ipapaluwas na sa maabot na pitsa 7 kana bulan kana Enero. Pinag-anunsyo yan kana Supreme Court na iluluwas ang resulta kan 2025 bar exam sa maabot na pitsa 7 kan bulan kan Enero 2026 o sa masunod na taon. Sa kabilugan igwanin 13,193 na mga aplikante sa pag-exam ang sulaminting 11,425 na mga examinees ang nakumpleto ang tulong aldaw na eksaminasyon. Ini ang pinakadakul nagtapos sa parte mismo ka na sinambit ng eksaminasyon. Iyan kasambay ka na bar exam na isinagibo ka na 14 mga local testing center sa bilog na Pilipinas. Ipinagtalaan man ang pitsa 6 kan bulan kan Pebrero 2026 ang oath-taking o pagsusumpa asin signing ceremonies kan mga nakapasar sa bar exam. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, ang mga LGUs pinagpanginutan ang energy transition sa parte mismo kan Pilipinas. Pinanginutan kan mga local government unit LGU ani kaduang Philippine Energy Transition na Dialogue 2025 na ginibo kan pitsa 3 sa gudang pitsa 4 o kasudma duman sa siyudad kan Quezon kun sa inobito kani na i-assist ang transition kan nasyon sa parte kan pinagapod na renewable energy. Maabot sa 120 mga representantes gikan sa gobyerno asin civil society organization ang nagpartisipar sa nasambit ng pag-uurulay na may timang localizing the energy transition, ensuring energy security and resilience through renewable development. Pinagtukar man ang mga lakdang tanganing mas pang maparikas ang permitting process, pati naman ang pagpapaiwas ka na mga kaaraman mapadapit man sa programa para masiguro na patas asin na makikinabang ang kada Pilipino. Tinawan doon kan Department of Energy Undersecretary kana Renewable Energy Management Bureau Mylene Kapungkol ang importansya kan mga dialogo sa pagpaparikas kan transition kan nasyon sa malinig abot kaya asin ligtas na kuryente. Ang nangakong susuportaran ang DOA asin man ang LGUs sa paagi kan pinagapod na Green Energy Auction Program asin na Mobile Energy System. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, Bibs Singson pangapudan sa Kongreso pakusugon and ICI nangapudan ngunyan asin ipinayag ni dating Public Works Secretary Ruilio Bibs Singson
ana sa iyang pagbutas sa Independent Commission for Infrastructure ICI epektibo sa pitsa 15 kan bulan kan Disyembre ninuli kan subuot sa iyang salud asin kakulangan kan kapangyarihan kan sinambit ng komisyon. Tinawan doon ni Singson na ana ICI naglalaban nin mayong tamang armas asin nagkapera sa mga sinasabing mga personayda kani nagtatrabaho kana voluntaryo ni na tulong bulan ng Mayo man ni nakukuha ang sweldo. Pig-ing kaminar kani ang Kongreso na aprobahan ang mga ley na matauning kapangyarihan legal sa partibismo kan komisyon para manda imbestigaran ang anomalya sa flood control kabali ang pagluwas ka na mga subpena preventive suspension asin na contempt powers. Tinawan doon ni Singson na daisiya pinirit na magbutas asin da inakaulay ang presidente mapadapit sa ICI. Ipinagpahig kani ang pagbutas niya ang bako sa iyang partibismo kan salud kabali ang resita para man maglangkaw na presyon kan na dugo, kolesterol asin man na uric acid. Mantang pinanginutan ni Representative Laila de Lima na mabagal na pagproseso kan Kongreso sa prosopistong ley na magpapakusugman sa party kan ICI. Basado sa iya na kapasar na ang substitute bill kan Nobyembre 13 alagad day paman ini na ibabali sa party kan plenaryo mantang 2 semana na lang antes ang pinagsasabing Christmas break. Sa satuya pa nga mga pamayo o mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tinugutan ngunyan kan Korte Suprema ang manifestasyon ni Solicitor General Darlene Berbirabi na irepresentar ang mga opisyal kan gobyerno kasumpay sa mga nakabinbin na mga petisyon kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Basado sa Korte Suprema, pinatutugutan kani ang OCG na ipagpadagos ang papel kaniya na magserbi bilang counsel kan mga respondenta sa kaso kasumpay kan pagdakup asin na pagdara sa dating Presidente duman sa International Criminal Court sa Netherlands. Magigirumduman na inot na nagsayuma si dating Solchen Menardo Guevara na irepresentar ang mga opisyal kan gobyerno na nginginot sa pag-serbi kan na warrant of arrest gikan sa party kan ICC sa dating presidente na si Digong. Ninulit na naninindugan si Guevara na mayo nin jurisdiksyon ang ICC sa party mismo kan nasyon sa kampo kan hoben na aki ni Duterte na si Veronica Duterte da isubuot importante kung si Saya ang ma-representar sa party mismo kan gobyerno sa sendang mga petisyon na nakabinbin sa party mismo kan Korte Suprema. Tinawan doon man kan na abogado kani na si Abogado Salvador Panilo ang sendang posisyon na illegal balga asin na violation sa ley ang pagdara sa dating presidente duman sa ICC. Daiman na pwedeng itago bilang international cooperation ang sinasabing kataksilan na siring man da isubuot pwedeng maging optional lang ang pagkakaigwa kada pagkontra sa lado kan konstitusyon. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, pinagbarata kan na Commission on Audit o COA na uminabuta sa 6.45 milyones pesos ang nawawara sa gobyerno gikan sa abuton sa 700 na daiya nagamita o nakatinggang mga infrastructure project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Basado kaya sa komisyon, nasa 747 na mga proyekto anda isubota nagsunod sa mga provision kan mga kontrata ninuli man kan kakapusan asid marhay na pagsasagibo kan pagbabantay sa nasambit na mga proyekto asin dai mapakinabangan ninuli kan mga technical na mga depekto.
pahayag pa kan komisyon na ang pagpapadagos na mga depekto ana kakulangan na ang subuot magakukompromiso sa parte kan kaligtasan kan publiko, mabunganin lalo pang distroso sa mga infrastruktura asin na magre-resulta sa pagkalustay kan pondo kan gobyerno asin resources kunday tulos ini matatawanin atensyon na diskubre ana nasambit na mga depekto asin kakulangan kan mga proyekto sa 5 distrito asin District Engineering Office duman sa parte mismo kan Cordillera Administrative Region, saro sa Ilocos Region, 11 sa Cagayan Valley, 7 sa Mimaropa, 7 sa Bicol Region, 9 sa Western Visayas, 2 sa Eastern Visayas, 2 sa Zamboanga Peninsula, 5 sa Northern Mindanao asin 2 man sa parte mismo kan Caraga Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, dai nawawaranin paglaom si Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na madadakop man giraray si dating Ako Bicol Congressman Representative Saldico sa tahuman kan sinasabing extradition. Digdi pinagtutubdan kaya na sa presenti yaon duman sa parte kan Portugal si Cuba nagtatago kung sa ina sigun Kirmilya mayo nin extradition treaty duman ang Pilipinas kaya digdi subuot malamang nagtatago ang dating congressman. Ipinaliwanag man ni Secretary Remulla na pwedeng limitaran kan Portugal ang prosekusyon depende sa subuot nagibong krimen. Subuot kung ang krimen nagibo antes na makakuha ka na Portuguese passport daini makakasuhan alagad kapag nagibo ang krimen pagkatapos na makakuha ka na sambit ng passport pwede man na maripartright siku sigun paman sa sekretaryo. Tinawandoon ka na sekretaryo na mas lalong nagsasadit andalan asin ang kinabaniku asin pwedeng sa paagiman kan mga negosasyon ini ana matawan ni doon kan Portuguese government ang Pilipinas na inut ng pinagkumpirma ni Remulla na nasamsam kan NBI ang mga asset na pinagtutubudan konektado kiku kabali digdi ang mga pagsasadiri sa Forbes Park asin man digdi sa Bicol Region magigirumduman naka kaladkad ang pangaran ni Kuwa sa pinag-aapod na pinakadakulang korupsyon skandal sa GUS Flood Control Project sa irarom kan Department of Public Works and Highways DPWH sering man sa issue kan subuot budget insertion sa Kamara de Representantes. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, strike na naman. Inanunsyo kan Transport Group Manibila na liwat sindang makasan nin tulong aldaw na transport strike o ang pinagaapod na tigil pasada. Iyan na poon sa aldaw kan Martes sa masunod na simana pitsa 9 kan bulan kan Disyembre. Ini bilang pagprotesta sa subuot sistematikong harassment kan mga traffic enforcers sa mga tsuper kan mga pampublikong mga transportasyon. Basa duman kay Manibila President Mara Balbuena. Isa sa gibo sa bilog na nasyon ang nasambit ng transport strike asin pwedeng paiwason pa depende sa mga development. Paliwanag pa man ni Balbuena ini bilang party kan mayong habas na pagdakop asin na pangungutong kan mga traffic enforcers sa party mismo kan tinampo kung sa ina digdi padago subuot na digdi ada mga pulis asin mga law enforcement kabalinaan mga traffic officers ada padago sa na kinukutungan ana mga tsuper. Ipinagapangapudan kan Manibila na ikulong ang mga kurakot asin dapat managot ang gabus na mga sangkot. Sa
Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga barata sa lado nasyonal, sinigurong unyan kan Bureau of Custom BOC na daiya naapektaran kan na ba ana forfeited Bugatti units kan mag-agum na Sara Asinmana Corley Diskaya. Basado sa Deputy Chief of Staff Abogado Chris Bindiho, ligtas ang mga lulunadan asin nakapart sa langkaw na party kan mismong atubangan kan Port of Manila arani sa basketball court. Pinaymutikan man ni Bindiho na sarong payag ana mga nagkukuriyat na mga aligasyon na binahaan mga luxury car kan mga Diskaya. Personal niya ini nga pinaga-inspeksyon. Dagdag pa kan opisyal, minadali ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagpoproseso kana nakumpiskar na mga lunadan tanganing maiwasan ang depreciation kan nasambit na mga lunadan. Preparado naman ang BOC parman sa nakatalaan na auksyon kabali ang sarong Rolls-Royce unit. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagapirmahan kan Department of Labor and Unemployment ana maabot sa 2.45 bilyones pesos ngunya na taon para man sa emergency employment kana mga trabador na naapektaran kan pagputok kan bulkan Bagyo Asinman Linog sa manlain-lain na parte kan nasyon. Basado yan sa Bureau of Workers with Special Concern BWSC o minabuta sa 381,513 na mga individual ana natabangan gikan sa pagputok kan Mount Kanlaon kadaklan. Iyo an ayuda gikan sa tupad program na nagtaon ni na temporaryong trabaho sa laog nin 10 sa gudnang 90 dias para man sa libre sa clearing minor repair asin iba pang recovery works matapos na magtama ang duwang makusog na bagyo kan na Nobyembre o minabot man sa 160,000 na mga trabadora ang natabangan kan dul sa iraruman kan sa indang tupad na may kabilugan 843 million pesos na pundo. Nagtao man in tabang anahin siya para man sa mga lugar na tinamaan kan Bagyo Asinman Linog kabali man ang 9,413 na mga workers sa Central Visayas na kung saan nakaresibi ni naabuton sa 55.9 million pesos asin 5,726 workers sa Caraga asin Davao Region na nakakuha manin 29 milyones pesos kayan igwanin 1,693 na mga beneficiaryo man ang nakinabang parman sa pinagatagamang 19.5 milyones pesos sa irarum kan Dul Integrated Livelihood Program matapos ana nakaaging bagyong Krising Dante Imong Mirasul Nando Asinman Upong. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal ang Pinay na nagadan sa Hong Kong fire o kasulo makakaresibin ni naabuton sa 5.85 million pesos na compensation maresibin ni na Hong Kong dollars na naabuton sa 800,000 Hong Kong dollars o haros 5.85 million pesos ang pamilya kan Pilipina domestic helper na nagadan duman sa Taifu Fire duman sa Hong Kong. Ini ang pinagkumpirmar ni Hong Kong Labor and Welfare Secretary Chris Sand sa isinagibong press conference kasudma kaybanan ang Department of Migrant Workers Secretary Hans Liu Kakdak na nagpasiring pa mismo duman sa Hong Kong tangani man na makipag-ulay sa mga opisyal asin apektado nga mga trabador. Napagarman na ang nagadang Pinay iyo si Mariana Pascual Esteban na tubo duman sa parte mismo kan na Isabela kaibahan sa kabilugan na ayuda ang sinasabing statutory compensation one of assistance asin man na funeral support may nakatagama na benepisyo para man sa
irirido o nalugada na asin man na nakaligtas. Siniguro kan Hong Kong na magiging flexible sinda sa visa kan extension kan mga survivors. Mantang pinagpipreparar man ang repatriation kanda bangkay ni Esteban. Mantang puminako man sa 159 katao ang napagaraman na binawian ng buhay sa makatritristing kasulo. Sa 159 na nahanap na mga hawak 140 digdi ana nabisto na asin mantang aniba pa padagos pang pinagbibistukan mga autoridad. Kinabakabalian niyan kan 91 anyos na 91 na mga babae asin 49 na mga lalaki na na-recover na mga bangkay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, si Senadora Soto aminadong may problema sa parte mismo kan 2026 budget kaya ini and sinasabi nga na oktaba sa pag-aprobar kana nasambit ng budget. Aminado man si Senate President Vicente Soto III na igwa pa ng mga problema na kinakaipuan na imyendahan sa 2026 national budget. Ninuli kunta no ta ini sinasabi nga na oktaba sa pagpapalusot kana sinambit ng budget. Sa pahayag ki Soto na oktaba ang pagpasara kana sinambit ng budget dinhuli tadigdi na didipisilan sinda kung paano i-aakomodar ang pag-amyenda sa kada senador. Padagos man subuot na pinagbubusisi ni Senadora Sherwin Gatchalian, ang chairman kan Finance Committee, ang ipinadarang individual amendments. Siniguro man ni Soto na makakalusot ang nasambit ng budget sa maabot na 19 kada bulan kan Disyembre. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naglalaom ngunyan si Senadora Lito Lapid na mayo nin katotohanan ang mga aligasyon laban sa mga dating mga senador na nadadawit ngunyan subuot sa korupsyon sa lado kan flood control project. Kasudma nagsumiti kan referral an Independence Commission for Infrastructure ICI sa Office on the Ombudsman laban ki dating Senadora Bong Revilla Jr. Apara kayan pinagagadman kan komisyon sa Ombudsman na magsagibo pa nin mas hararom na investigasyon laban ki dating Senador Nancy Binay, dating Senate Finance Chairperson Grispo asin Senadora Marca Villar, nagserbi man na sekretaryo kan DPWH asin na Senadora Ches Escudero. Basado kilapid namumundo siya sa pangyayari na nadadawit ang mga pag-iribaninda sa laog kan Senado, kaya man naglalaom siya na imbestigaran na maraya asin na mapatunayan kung talagang nagkasala uday ang nasambit ng mga senador. Mantang nagapot man si Lapid kung paano may iwasan ang nangyaring mga katiwalian sa parte mismo kan gobyerno. Sinabi kaniya na daisinda nagpapasunod kan mga proyekto asin sa presente and mga ahensya da kan gobyerno iyo ang nag-iimplementar kaini. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata kitangunyan sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Ato kang ngunyan sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita ngunyan sa lado lokal. Sa tuyang barata ngunyan sa lado lokal, nakapag-record ni Linog duman sa parte mismo kana Claveria sa Burias Island sa probinsya kana Masbati. Nakapag-record ni na magkasunod paglinog ang banwaan kana Claveria Burias Island duman sa Masbati.
iyan kana subanggi nga aldaw kana Huwebes, Disyembre 4 na matian ng inot na pagyugyug na igwanin magnitude na 1.9 alas 9 nin na pagkabanggi. Sinundan man inin magnitude na 2.4 bandang alas 9:08 nin pagkabanggi. Mayo man nin na i-record na danyos asin aftershock sigun sa DOST Pillbox sa nangyaring linog duman sa Burias Island, kasubanggi sa Masbati. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa barata sa lado lokal, piga Sagibo, ana National Summit on Climate and Disaster Emergency in the Philippines, kaanda nakalis na aldaw kung sa ina kabali ana Siyudad Canaga sa Obeto kaniya na matabangan ang mga lokal na gobyerno asin NGOs asin iba pa nga mga grupo na mauut na magtabang para manda matawanin proteksyon ang kapalibutan sa paagiman kan pinagaapod na nature-based solution piga heras ana nasabing aktibidad sa sinabing manlaylay ng mga organisasyon na pwedeng maagadan ni na pinansyal na tamang para man may implementar ang mga proyekto na mahahamanda kan mga LGUs asin iba pa nga mga grupo na karesibi manin award ana syudad pag-abot man sa climate mitigation asin ini personal na pinag-akseptar ni Mayor Leni Robredo kana organizer kan aktibidad na mismong opisina kana alkalde. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal sa rong Philippine Sipin Lizard o mas bistado sa apod na layagan sa parte mismo kana Bicol ang pig turnover kana grupo kana revitalize sa pulisa sa barangay nasinda Patrolman Jubet Rodriguez, Patrolman Mike Samba Bilardi asin Patrolman Marvin Di Bela sa City Enro sa Laogan Siyudad Canaga kasudma. Ininako sa parte mismo kandaga ni Nina Gomez kan Concepcion Grande, miyembro kan Mushroom Organization sa nasambit ng lugar and nasabi ng layagan na bubutasan na liwata pabalik sa saiyang natural na istaran sa maarabot na aldaw liwat na pinagpagirumdum ngunyan ka na LGU sa laog kan Siyudad Canaga sa paagi kan City Enro na higuta na ipinagpapangalad ang pag-atama na pagkulog asin man pagbuno kana anuman na klase nin wildlife o buhay nagkapira sa mga parte mismo kan na Pilipinas inisusugman ka na Republic ka 9147 o ang pinag-aapod na Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung sa in kaso may mako akamo kan sa indong pagrurukaring naharong o kadagaan tulos na ipaaram sa Naga City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals o ang pinagapod na Naga Cobra iyan na yaon ang opisina sa parte mismo kan City Enro kan Siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, Naga City nagkaigwanin training course sa BICS, EOC, EC sa barangay asinman LGU personnel. Boyet Padere sa detalye. Nagbukas ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tulong Aldaw na Basic Incident Command System at Sarong Aldaw na Emergency Operations Center Executive Training Course para sa 40 partisipante hali sa 27 barangay kasunod asin LGU personnel. Igon kay CDRRMO Head Remo Rodriguez katuyuhan kan training na matukluan ang mga partisipante kan lingwahe kan ICS tangali magkasaro ang gabos na responders paghiro sa panahon ng kalamidad. Ang pagpapadagos sa sinambit ng training saro sa direktiba na Alkalde Leni Robredo sa pag-andam ng kansidad kontra sa mga kalamidad. Para sa BBC News, Boyet Pareres.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa tuya pang barata sa lado lokal bilang preparasyon sa posibleng epekto kan Tropical Depression o Bagyong Wilma sa Bicol Region, nakapag-preposition na ang mga health emergency commodities kan Department of Health Center for Health and Development DOHCHD sa Kabikulan sa gabus na mga DOH provincial offices asin settled offices sa laog kan siyudad Canaga asin na probinsya kan Camarines Sur. Ini kasudma pa nga aldaw kan Webes, Disyembre 4, segun sa DOH sa Bicol, nagkakantidad uminabot sa total na 481 million 889 o 481,889.76 pesos ang nasambit ng mga health commodities na kinakabalian kan manlain-lain na klase ni na bulong na gamit bilang panginot na medical aid sa mga sinasabing lugad asiniba pang parte kan kondisyon kan lawas kan mga residentes posibleng maapektaran kan tropical depression na si Wilma. Kasumpay kani nasa Kudway alert status ngunyan ang Department of Health Bicol CHD asin preparado naman ang Health Emergency Response Team kan sinambit ng ahensya tanganing tulos na mag-aksyon sa pangangaipo medikal kan mga Bicolano na posibleng maapektaran kan Bagyong Wilma. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga nagtitindanin mga paputok sa Naga City People's Mall o Merkado Publiko kan Naga kada holiday season posibleng ibalyo. Darrell Banyas sa detalye. Sa tahaw kan pinakusog na kampanya para seguridad ngunya na nagdanangadang na ang Kapaskuhan, nakatalaan magkondusir ng committee hearing sa Naga City People's Mall para man urulayan ang pagpwestong ordinansa dapit sa posibleng relocation kan mga nagtitindanin paputok na sa presenteng nakapwesto sa may gilid kan salog sa syudad. Sigun sa manamento kan Merkado Publiko, mayo pa man nagtitindang paputok ngunyan asin target kan syudad na tugutan magpuon ang pagtinda asin pagbabakal nin paputok poon Disyembre 23, 24 asin man sa 25, piring man sa Disyembre 29, 30 asin man Disyembre 31. Nagirumduman nakanagtalikod na taon, nag-abot sa 35 para tindanin paputok, asin pigala o manapareha sa naman ngunyan ang numero kan matindang paputok, ninulita may kanya-kanya sindang organisasyon. Sigon Kenneth Talipabines, ang Market Supervisor 4 kan NCPM, na ang pupwestong relocation para sa pinahigot na lakdang para masiguro ang seguridad, bako sana kan mga partinda kundi pati naman ang mga parabakal asin mga nakapalibot na establishmento sa lugar. Sa pagtapos kan taon kung sain mas nagdadakol ang benta asin paggamit ng paputok, mawot ka na Naga City People's Mall na siguraro na salbado, tultul asin organisado ang operasyon kan mga paratinda. Mientras tanto, maaaraman sa sinambit ng hearing kung matinir sa presenteng lugar o mabalyo sa masalbadong lugar ang mga paratinda nin paputok digdi sa Syudad Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Papang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakulaan pa sa salamat ni Evelyn Agrida asinman ni Frank Paul Abilay matapos inda makakuanin tabang sa parte kan opisina ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya ng Camarines Sur asin man iyan sa tabang kan Kapuarte Medical Assistance Program para man sa medical na pangangaipo kan sa hindang padangat sa buhay na na-ospital o minabot sa 75,000 pesos ang nako ang tabang ni Evelyn Agrida sa opisina kan Gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, Governor Elry Villafuerte.
mantang o minabot man sa 50,000 pesos ang naitaong tabang ni Gobernadora Elry Villafuerte kay Franca Pool na dakulao na maraya subuot na tabang para sa saindang pamilya. Dakulao na bagay na yaon ining programang ini na nakakatabang siya sa may pangangaipo sa hospital bill. Salamat kay Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man kay Congressman Mix Villafuerte sa padagos na suporta na itinatao sa mga nangangaipong pamilya orog na pagabot sa pinansyal na aspeto sa pagpapaospital sa saindang mga kapamilya. Ini ang pinagbutasan na dakulang pasasalamat ni Evelyn Agreda asin na Franco Abilay sa mga programa na itinutulod kan mag-aramang Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, araal daw naglilibot ang serbisyo nga kapwarte. Salamat sa serbisyo nga kapwarte kay Gobernadora Elry Villafuerte, kay Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, asin sa grupo. Dakulang bagay po ini para sa muya orog nangunyan na inagian palangkitanin kalamidad. Pagpapasalamat iyan ni Libby Basalyote, residentes kang barangay kan Tamban, Tinambak, Camarines Sur, Nasaruman, sa nakaabil kan libreng medical mission na pigagibo naman sa party mismo kan Tamban sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Sa gabus na panahon sinabi kaniya lalala umad ada mga Villafuerte sa pagtabang orog na sa pagheras kan mga asistensyang pangsalud uli ta aramdaaninda nasaruini sa primero nga pangangaipo sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Araal daw man labo-labo ang paglibot kan mga healthcare things. Dara ang modernong ikipay asin medical units na igwanin man lain-lain ang mga serbisyo para sa sainda. Anda padagos na pagtulod kan magagayo ng mga programa asin lalong-lalo na sa salud, iyo ana araal daw na pinagigibo kan pamilya Villafuerte sa probinsya kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Mix Villafuerte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang nyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, sarong kasulo ang nag-arab-adab kasubanggi duman sa party mismo kanda release na porsyon kan Alpilor Street, San Roque, Iriga City. Ana mga bombero kana Iriga City ang tulos mana na nagresponde tangani mana nasigbuhon ana nasambit na nga kalayo kataba nga ang nagkapira pa nga mga volunteers bigla na sanakaya na nag-arab-adaba ana residensya sa parte kan Alpilor Street sa San Roque, Iriga City. Sagkod ngunyanda padagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police asin man kan Bureau of Fire Protection kung ano ang pinunan kana sambit na nga kasulo na nagkaigwa o nagbungkara sa parte kan residensya sa syudad kan na Iriga. Sa bareta kan na Bureau of Fire mayo man nalugada na asin na irido o binawian in buhay sa nasambit na nga kasulo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, liwata na nakapaga-record ngunyanda ninsang gatos na disbursement asin liquidation na ana ECS sa Bicol para man sa cash gift kan mga senior citizen. Iyan liwat na nakamati asin nakuha kan National Commission on Senior Citizen
Bicol ang 100% disbursement as in liquidation para sa ikatulong bagsak kan gobyerno kan CASGIB sa irarom kan Republika ka 11982 o ang pinagapod na Expanded Centenarians Act. Padagos ini na idinuduhol kada gobyerno parman sa kapakanan kan mga gurang sa parte mismo kan Riyon Bicol. Basado man sa NCEC Bicol, matrayimpo na naitao ang 10,000 pesos na CASGIB sa mga senior citizen na nag-aabot sa edad 80, 85, 90 asin 95 anyos. Mantang 100,000 pesos man ang itinao sa mga centenarian na uminabot sa 100 ang edad o minabot sa 10,521 ang mga benepisyaryo gikan sa enterong Bicol Region ang nakaresibi kan tabang na may kabilugan na kantidad na 108 milyones pesos apara kan tabang pinansyal o beto kana sambit ng programa na bistuhon ang importanteng kontribusyon kan mga lulo asin lula sa saindang pamilya asin komunidad. Siniguro ngunyan kan NCEC Bicol na padagos man kaning isusulong ang mga programa na nagtutulod kan kapakanan, dignidad asin kaginhawahan kan mga gurang o senior citizen sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa ladwa lokal bilang parte kan preparasyon posibleng epekto kan tropical na depression na Wilma o minabuta sa 481,000 na kantidad kan health emergency commodities kan Department of Health Bicol sa parte mismo kan probinsya asin man Rio na kabalinaan na syudad Kanaga. Iyan na basado man sa DOH Bicol Center for Health Development ang mga bulong asin medical supply preparado man subuot para tulos magamit sa posibleng kaso kan mga may helang asin man arong kanda trangkaso pagkakaigwa kan mga impeksyon asin ba pa nga mga kamatian na dara kada igwa kan na mamatian na bagyo. Apuer kaya nakaantabay man subot ang Health Emergency Response Team HERTS tangani man na tulos na magresponde sa ano man na medical emergency. Epektibo yan kan December 3 ang code white alert status bunga naman kan heightened alert ang bilog na lado kan na Bicol Region sa serbisyong pang salud sa parte mismo kan Bicol na pinapanginutan kan Department of Health. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakita sa lado lokal sa arong aksidente na naman ana nangyari sa parte mismo kana banwaan kana Kabusaw Camarines. Yan sa tao man kana subuot labot na tinampo sa barangay kan San Pedro duman sa banwaan kan Kabusaw Camarines. Nagbunga nin disgrasya sa parte kan motorista na nagaagi sa nasambit ng lugar. Ninhuli ka na madiklum anasambit ng lugar asin mayo padaanin bastanting warning device. Ana motorista nangapudan sa parte kan aksyon ngunyan kan DPWH ninuli kan duang simana na daining dakulang labot sa tao mismo kan tinampo duman sa parte kan San Pedro sa banwaan kan Kabusaw Camarines. Sa tuya ngunyanda mga tugang mga barata na kitang ngunyanda sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kan nasyon. Matugang sa barata sa luwas kan nasyon na mimiligro ngunya os duman sa parte mismo kan Vatican sinasabi na anda Vatican komisyon kontra sa pagbugtakan mga kababayan bilang diakon. Iniyo anda sinasabi na halangkaw na komisyon kan Vatican
ana nagbuto laban sa posibilidad na tugutan ang mga kababaihan na maging diakon sa parte kan simbahan na Katolika. Basado sa sarong report na pinag-sumiti kay Pope Leo XIV na ipinagpaluwas kan na nagtalikod na aldaw kan na Webes o kasudma. Egwanin butong 7-1 sinabi kan na komisyon na ang kasaysayan kan na theological na pag-aadal ana dai tinutugutan na maordinhan ang kababaihan bilang diakon asin man ngunyan ipinagre-rekomenda pa man na ang kadagdagan na pag-aadal. Ini ang inot na burutuan na pinagpaluwas sa parte mismo kan Vatican na ang resulta kan duwang komisyon na binilog kan na nagadan na si Pope Francis tangani man na pag-adalan ang posibilidad kan women na diakons o diakons. Bakong arog ka na padi ang mga diakon na naordinan huli man ta digdi dahil nagsasagibo ka na nasambit ng misa. Sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda mga tugang sa kinabani na karawat. Sa kawat na basketball, kumpleto na ang linyada kan Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games. Ini pinagpaluwas na ang mga pangaran kan Gilas Pilipinas sa line-up na masabak man sa Southeast Asian Games. Pinapanginutan iyan ni Norman Black na magiging coach kan men's national basketball team. Siya kaya ang naging coach kay kan makwa kan men's national basketball team ang gold medal duman sa SEA Games kan 2011 basado sa Samahang Basketball ng Pilipinas sa SBP na ang line-up kinakabalian kan mga professionals asin na college players na nagsairarom sa apat na revision ninhuli man kan na eligibility requirements kana organizers kana SEA Games. Ang line-up and pinagbibilog ninda Jamie Malonzo, Dalpa Panopio, Terdy Rabina, Matthew Rita O'Wright, Rhea Parks, Sid Manzano, Justin Chua, Roberta Bulik, Bun Pisumal, Alin Liwag, Abot Rater, asin man si BJ Prey. Mapuon ang SEA Games sa Disyembre 9 sa gunang Pizza 20 kan Disyembre gigibunin ni duman sa nasyon kan Bangkok sa Thailand. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa edupong pagantabay mapasatuya pulugunan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta sigurado. Alas 7:09. BBS Basta Bareta sigurado. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Nugubos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Piga orulay na kasudma ana mapadapit sa ICT Committee ana EI Regulation and Development Act sarong prosopistong lay na napapanahon na kinakaipuan tawan kulang atensyon asin importansya na kung sain iyan na pinanginutan ni Congressman Migs Villafuerte duman sa party mismo kana Kongreso.
Sa tuya pa nga pamayukan na sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal. Pinasalamatan man kada mga rescue operation duman sa parte mismo kanda banwan kan ragaya an amay na pagkakaigwanin na preparasyon ka na LGU ragaya para man sa papabuton na bagyong si Wilma. Si Travel Advisory ipinapasunod sa nagkapirang party kan na Bicol Region. Dating miyembro kan komunistang partido kan Pilipinas sa NPI nagsurrender digdi sa Bicol. Lokal na gobyerno kan Banwan kan Pili Camarines pinaabutan ni na onra ana karahayan buot kan sarong empleyado kan Banwan kan Pili Camarines Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at tiyan pagkatapos po nin pagirumduman. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata ngunyanda sa ladwa lokal. 84 mga Bicolano laoga sa 2025 DOST SEI scholarship kinumpirmar kan Department of Science and Technology, Science Education Institute, DOST SIE o SEI na 84 mga estudyante nagahali sa parte mismo kan Bicol Region na matrayumpong nakalusot o nakapasar sa 2025 Junior Level Science Scholarship GLSS. Ang mga bagong mga scholar na iniya kabali sa 958 na mga kwalipikadong aplikante gikan sa 14,000 na nagkuha ka na eksaminasyon sa bilog na nasyon. Naubetong digdi kuno na ana mga minasunod na henerasyon na kan mga eksperto sa laduman kan na siyensya asin man na teknolohiya basado sa DOST Bicol makakaresibi ang mga kwalipikadong mga estudyanteng ining mga Bicolano nin bulanan na allowance na nagaabot sa 8,000 na pesos subsidiya sharing man na ana parte mismo kan tuition na nagaabot na 40,000 pesos asin iba pang mga benepisyo sa irarom kan mga programa kan na Republic Act 7687 na
Merit asin na Republic Act 10612. Patunay ini na dedikasyon na kana gobyerno na magabata na di kalidad na edukasyon na suporta pinansyal para man sa talentadong Pilipino mga Bicolano na nakakuha kan kurso nga STEAM asin man na edukasyon tulos man na digdi papanginutan kan sinambit na nga ahinsya ang pagpapaluwas kan na sinasabing notice of award tangani mana na magpuunaan na mga iskalar na pagkakaigwa kan na pag-akseptar kan sindang mga pribiliyo sa masunod na academic year sa paagiman kan mga programang ini padagos na papakusog kan gobyerno ang pundasyon kan nasyon sa siyensya o science asin na inobasyon para man sa mga sinasabing pagpapasinso kan puturo kan mga kaakian o jóvenes. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal nagpasudod kan si Travel Advisory ang Philippine Coast Guard matapos magpaluwas ang DOST Pag-asa kan sinasabing gale warning number 3 ninuli kan makusog na sinasabing gale force na duros na pwedeng sagkod magbunganin na halangkaw na alo na sa parte mismo kan kadagatan sa norting sirangan na parte kan Southern Luzon kabali sa mga apektadong mga lugar iyoan na parte kan Camarines Norte, Norting Baybayon kan Camarines Sur, arog kan Banwaan kan Siroma, Tinambaka, Lagunoy, Carchitorina, Asinmanda, an Banwaan kan Karamuan Camarines Sur, nagkapirang parte kan Catanduanes, sirangan na Baybayon kan Sorsogon, Asinda, sirangan na Baybayon kan Albay, basado man sa Coast Guard, pinaglalauman na maabot sa 2.8 sa gudnang 5.0 metros, ang langkaw kan alo na sa nasambit na mga lugar. Ninhuli kani ipinagpapangalad ang paglalayag kan mga lulunadan pandagat na sinasabing hababa sa 250 gross tonnage kabali na ang mga bangkang parasira asin saradit ng mga watercrafts. Inalertuman ang darakulang mga lulunadan pandagat laban sa delikadong biyahe sa kadagatan. Magdadanay ang epekto kan Travel Advisory sa sagkod na nga sa magpaluwas nin panibagong abiso ang Coast Guard base sa pinakauring report kan DOST Pag-asa padagos ang koordinasyon kan Coast Guard sa mga lokal na gobyerno asin shipping companies para man sa masigot na pagpapasudod kan nasambit ng mga kasuguan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DSWD asin Pau nagsarong pwersa para man makasuhan ang ama na dai nagtataw nin suporta sa saindang aki. Boyet Paderes sa detalye. Nagsanib pwersa ang DSWD asin Pau na ang katuyuhan na simbagan ang matinding reklamo hali sa mga solo parents dapit sa kawaran ng financial assist child support orog na sa mga kasukal mga irresponsabling ama. Dakol na single mom ang nasasakitan huli sa kawaran ng sustento. Kaya importante at pagkakaigwal ng gobyerno asin legal na suporta para masiguro ang karapatan kan aki sa irarom kan lay sa Pilipinas. Obligasyon kan ama o ina na magtunong sustento sa indang mga aki anda ipagtaon ng sustento ang pigkukonsiderar na economic abuse asin igwang pagkakataon na pwedeng kasuhan ang may obligasyon. Pwedeng magpuon sa simpleng proseso araw kan ebidensya na dahil nagtataon ng sustento ang ama o ina asin pagpaparehistro sa mga opisina kan DSWD o Pau. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinanginutan ni Congressman Migs Villapuerte ang pagkakaigwakan na pagtukar kan ICT Committee
kana IA Regulation and Development Act sarong prosopistong lay na napapanahon asin kinakaipuan tawanin atensyon na asin man importansya mantang padagos na nagdadakula ang papil ka na AI sa mga sektora arog ka na healthcare, education, finance asin man na transportasyon asin kinakaipuan na masiguro ada pagkakaigwa ka na pag-develop asin paggamit kaniya sa kung sain na digdiya magdadanay na ethical, transparent asin accountability o bato kanasambit na nga prosopistong liya ni Congressman na Migs Villapuerte na ini magkaigwanin malinaw na national framework na magasusulong sa inobasyon kan teknolohiya mantang pinagpapangatamanan pa man giraray ang privacy data security sa kapakanan kan publiko. Grabe ang pasasalamat ni Congressman Migs Villapuerte sa importanteng ambag asin rekomendasyon na itinao ka na mga pag-iriba nga mga